Meron nga akong dinayo dito sa 13 Martires. 8,000 nga ang inabot ng full PMS. Pero makalipas ang 2 oras, ito na ang motor. Nagre-redondo pero ayaw lang nitong umandar. At isang buwan na nga itong hindi nagagamit. Check muna natin dito sa dashboard kung ano yung problema para magkaroon tayo ng idea. So wala naman siyang check engine mga boss, pero yung battery niya, check natin kung 11.4. Ayan, 11.4 yung battery mga boss. So subukan natin i-crank. Okay? Kung ayaw. Low bat ito mga bossing ano. So low bat siya. Susubukan natin i-jump start. Kuha tayo ng pang jump start mga boss. So dito tayo sa dashboard. So check natin yung battery. Ayan, 13.9. Susubukan natin i-crank. So wala. Okay. Ayan yung umandar. So check natin yung kanyang fuel pump. Umuugong. Dapat uugong yun mga boss. Wala. Pa. Okay, so wala siya mga boss. Para nga umandar, 3 ang kailangan. Kompresyon, kuryente at gasolina. Para sa akin, ang tangke ang pinaka-accessible. Kaya naman ito ang inuna ko. Sabi ng owner, sira na daw ang kanyang ECU. Yan ang findings ng unang gumawa. Kaya naman mag-troubleshoot ako. So dapat iilaw yung ating Tesla. Kuha natin. So meron naman. Tapos mawawala. Okay? So walang problema sa ECU. Ano? So dito tayo sa red wire. Ito namang red wire mga boss, positive yan. Okay? So kaya yung ating paa ng ating test light or crocodile clip, ilipat naman natin sa negative. Kasi positive naman yung hinahanap natin. Kahit hindi yan nakasusi mga boss, may supply yan. Ayan. So confirm, ang problema nandito sa loob ng fuel pump. Ang masakit dito mga boss, 1 buwan pa lang to sir, no? 1 buwan pa lang yung okay, so 1 araw lang nagamit yung fuel pump, nasira, tapos naabutan ng 1 buwan, kaya pinuntahan na namin ngayon dito kasi 1 buwan na siya na-stuck. So ngayon dahil alam mo natin yung problema kung nasaan, so kakalasin na natin tong tangke. 5,700 to 6,000 ang halaga ng bagong fuel pump. Kaya naman aalamin ko dito kung anong klase ang nilagay. Baka naman kasi may problema lang sa wirings kaya hindi ito gumagana. At habang kinakalas ko nga ito sa loob ng tangke, napansin ko na agad na hindi ito genuine. Hindi naman putol ang mga terminals. Pagkatapos sinubukan ko nga ito kung gumagana nga ba talaga. Dapat uugong kasi yung mga boss. Wala. May power no? Pero dito, wala. Dito na-confirm natin na sira talaga ang fuel pump. Sabi nga ng customer, 3,700 yon. Kaya naman kinuha ko na yung stock ko. Bumili na rin ako ng 1 litrong gasolina. Ito nga pala yung fuel pump assembly. Putol lang yung mga terminals pero 100% working. Kaya nga ang gagawin ko dito, i-repair. Medyo pahirapan lang talaga ang pag-aayos. Katulad nito, kailangan mong mapalabas ang mga tanso para madugtong mo nga ito gamit ang hinang. Habang ginagawa ko nga ito, nakita ko na malungkot ang aking kliyente. Pero hindi niya alam na ikakabit ko lang ito na libre. Matapos ko ma-repair itong fuel pump assembly, syempre nilagyan ko ito ng bagong fuel filter at gasket. Hindi nga ito mangyayari kung wala ang inyong mga suporta. Kaya naman maraming salamat dahil sa inyo nangyayari nga ito. At pagkalipas ng 1 buwan, ito na nga ang motor. Na.
Mga boss, okay na yung motor ni sir.